every Wednesday ang Baclaran Church Day. Talagang marami daw yung mga namimili, lalo na Christmas season. Pero ngayong taon daw, kapansin-pansin na at this time, medyo kakaunti pa rin daw yung mga mamimili, no? So, ang tingin ng mga nagtitinda sa hirap ng buhay, and baka sa December 15 pa, kasi payday daw yon, and yun yung simula ng simbang gabi or yung anticipated mass para sa simbang gabi. So, hopefully daw by that time ay dumami na yung mga mamimili. Pero so far, Ria, doon sa pag-iikot mo dyan, ano ba pinakamabenta? Ngayon, syempre yung mga in-na-in, madalas naman kasi yung mga regalo para sa mga bata, no? So, talagang nakita natin sa bawat stall ng mga tiyangge dito, no? Meron silang mga Labubu-inspired, tsaka yung mga inspired items. So, may mga keychain, may mga bag, yung mga damit pang bata, terno, ang mumura talaga. Tapos nandun yung itsura talaga ng mga original items. Tsaka yung parang merch items itong Bini. Ang tingin ko dyan sa Labubu na yan, parang this generation's version of Trolls. Oh, Alam yeah! yung troll dati nung 90s? Hindi yung troll farm, ha? Yung troll. Yung troll, oo. Parang pangit na cute yun. Oo. Pero, Ria, anong hours dyan sa Baclaran Market? Malamang may extended hours siguro ngayon, no? Ngayong malapit na ang Pasko. Oo, since it's December, Christmas shopping season, 24 hours daw, bukas yung mga tiyangge natin dito. Medyo mahirap lang talaga yung parking, but the good thing here is, inaasahan ng mga nagtitinda, makakatulong yung pagbubukas ng mga stasyon ng LRT1 extension, including ito nga sa Baclaran Church, yung Redemptorist Station, para makapunta yung mga mamimili. Kasi nga, nabanggit na yung Masay kanina, may pasok. So, baka mamaya yung iba, iniiwasan bukod sa may pasok sila, iniiwasan din nila yung init, tsaka yung traffic, kung makakapunta sila dito. However, syempre, merong closing time yung LRT. Pero kung sasakyan na naman, ngayon, as we speak, nakatayo ako sa Rojas Boulevard northbound, sa tapat ng Baclaran Church. Surprisingly, maluwag ang dalay ng trapiko. But sa report na nakuha natin, yung mga major thoroughfares na malapit dito, like yung EDSA, talagang ramdam yung Christmas rush. Pero para lang magka-idea kami, Ria, ha? Mga magkano kaya yung difference nung presyo na nabibili natin dyan sa Baclaran compared sa online, compared sa department stores? Estimate. Okay, hindi na ako lalayo. Naghahanap ako ng bedsheet na maganda talaga yung quality para sa sister-in-law ko. Hala, alam niya na yung gift mo. Oh. Kung sino man sa kanila. Pero, kasi nung nag-canvas na ako nakita ko siya sa online, tapos nakita ko rin siya sa mall, for a double size mattress, nasa nasa 500 pesos. Pero dito, nabili ko siya ng 250 pesos. Oh, so, pagka nag-online ka, tapos same yung quality. Kapag nag-online ka naman, I think siguro mahal siya ng mga plus 100 pesos. Anong thread count niyan, Ria? Syempre, hindi naman siya yung mga ganun parang Canadian style na cotton. Pero, pwede na. Kumbaga, pwede na. Maganda na siyang gift item. And almost comparable na siya doon sa nakita ko sa mall na 500 to 600 pesos.